ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 19, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Sara Diskaya nasa kusudian na ng NBI. Siyam na iba pang sangkot sa 96.5 million pesos Ghost Flood Control Project. May warrant of arrest na rin. Dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral patay matapos na mahulog umano sa isang bangin sa Cannon Road. 87 individual na sangkot sa manumalyang flood control project sasampahan ng patong-patong na kaso. Report ng DPWH at ICI ukol sa mga manumalyang flood control project sa Cebu isusumiti na sa Enero. Mga miyembro ng SSS maaaring mag-avail ng emergency loan sa gitna ng State of National Calamity Declaration sa bansa. Panukalang 2026 National Budget, target maratipikahan ng Senado at Kamara sa December 29. Sa ating pong Metro News, hepe ng PNP HPG Investigation Management Division, sinibak sa pwesto dahil sa umano'y pananakit nito sa isang patrolman. Sa ating Science and Technology News, damit ng sanggol na nilagyan ng insecticide nakakapagpabawas sa kaso ng malaria sa mga bata batay sa isang pag-aaral. Sa atin naman pong lifestyle news, pag-check-in ng bagahe sa NAIA, mas pinadali na. Sa ating music trivia, ngayong petsa pumasok sa US Billboard Hot 100 ang awitin na ito ni Sir Elton John. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, isang babae sa Japan nagpakasal sa kanyang AI partner. Ang ating po oras, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot sa 96.5 billion pesos Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang sa mga sisilbihan ng warrant of arrest ay si Sara Diskaya na kasalukuyang nasa kusudian na ng National Bureau of Investigation o NBI. May 8 rin anyang opisyal ng DPWH ang nagpahayag ng kahandaang sumuko kaugnay sa kaso. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya, na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin ito imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan, kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba.
Maharap ang mga akusado sa kasong graft at malversation at hindi maaaring piyansahan kaya't hindi sila basta-basta makakalaya. Binigyan din ng Pangulo na simula pa lamang ito ng mas malawak na paglilinis sa mga irregularidad sa flood control project sa buong bansa. 774 Balita Ngayon. Samantala, pumanaw si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos na mahulog umano sa isang bangin sa kahabaan ng Cannon Road malapit sa Bued River sa Tuba, Benguet. Nitong Huwebes po ng gabi, December 18, 2025. Ayon sa ulat, dinala na ang mga nabi ni Cabral sa isang lokal na funeral parlor sa lugar. Sa pahayag ng Benguet Provincial Police Office, ni-report sa kanila ng driver ni Cabral ang naturang insidente na base sa salaysay ay bumiyahe umano ang mga ito sa kahabaan ng Cannon Road patungong La Union bandang alas 3 ng hapon kahapon. Nang sabihin ni dating DPWH Undersecretary na ihinto ang sasakyan at iwan muna siya ng mag-isa, kaya nagtungo ang driver sa malapit na gasolinahan. Bandang alas 5 mano nang bumalik ang driver, ngunit hindi na nito nakita pa si Cabral, kaya nagpasya silang bumalik sa hotel kung saan sila nanatili, ngunit wala rin doon ang dating DPWH official. Bandang alas 7 ng gabi nang mag-report na ang driver ni Cabral sa pulisya at bandang alas 8 ng gabi nang matagpuan itong walang malay at unresponsive sa gilid ng Bued River, may 20 metro ang lalim mula sa highway. Samantala sa isang pahayag, sinabi ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Calavano na ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman sa mga kinaukulan sa Benguet na kunin at i-preserve ang cellphone at iba pang gadget ni Cabral na nasasangkot sa umano'y budget insertions at kickbacks ng multi-billion peso flood control projects ng pamahalaan. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na abot sa 87 individual ang inirekomendang sampahan ng iba't ibang kaso laban sa mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Dizon, kabilang sa listahan sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla at mga kasalukuyang senador na sina Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kasama rin ang mga nakaupong kongresista na sina Uswang Ilonggo, Congressman James Ang Jr., Pusong Pinoy Congressman Journey Hinisay, Bulacan Congresswoman Agustina Pancho, Cagayan Congressman Joseph Lara, Surigao del Norte Congressman Francisco Matugas II, Tarlac Congressman Noel Rivera at Construction Workers Congressman Edwin Garjola. Pinakakasuhan din sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, ang mga dating Undersecretary na sina Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana, ang contractor na si Sara Diskaya at ang tinaguriang BGC Boys na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kabilang sa mga isasampang kaso ay ang plunder, malversation, anti-graft at bribery. Inahayag ni Dizon na ang naturang mga kaso ay naihain na sa Office of the Ombudsman at masusinang pinag-aaralan upang maging matibay ito kapag isasampa na sa korte. Samantala, ang kampo ni late 1st District Congressman Martin Romualdez nilinaw na walang rekomendasyon ang ICI na kasuhan ang dating speaker ng plunder at iba pang seryosong krimen. Grace Mariano sa report. Nilinaw ngayon ang kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na wala pang rekomendasyon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ito ng plunder at iba pang seryosong krimen kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Giit ni Attorney Ade Fajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, ang ICI mismo ang nagsabi sa kanilang referral report na walang finding o konklusyon na guilty o may pananagutan si Romualdez. Tugon ito ni Attorney Fajardo sa inilahad ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na mga pangalan ng mga inirekomendang kasuhan kung saan kasama si Romualdez. Kaugnay nito'y binigyan din ni Attorney Fajardo na nirerespeto ng kanilang kampo ang due process at hihintayin nila ang independent na pag-evaluate ng Ombudsman sa mga isinumite dito ng ICI at DPWH batay sa ebidensya at hindi sa mga press conference soundbites. It is important to clarify that a DPWH recommendation is not a finding, much less a determination of guilt. It is not true that the ICI has recommended to the Ombudsman that former Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez be charged with plunder
or other serious crimes related to the flood control of 2025 budget issue. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. We respect due process and will await the Ombudsman to independently evaluate the submissions based on evidence, not press conference soundbites. Yan po ang pahayag ni Attorney Ade Fajardo. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Nakaugnay pa rin na balita na katakdang isumite ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman sa Enero ang kanilang mga natuklasan at rekomendasyon kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Cebu. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, matatapos na ng DPWH at ICI sa Enero ang mga kinakailangang dokumento para sa kanilang report at referrals ukol sa mga dapat managot sa maanumalyang flood control projects. Nagsagawa ng inspeksyon ang DPWH at ICI ilang araw matapos ang padalasa ng Bagyong Tino sa probinsya sa mga proyektong itinuturong dahilan ng matinding pagbaha. Pinangunahan ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. ang inspeksyon sa mga proyekto sa Mandaue City, Liloan, Cebu City at Talisay City. Ayon sa ICI, ilan sa mga proyektong ito ay pinatupad ng top 15 contractors na unang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, mahigit 1,000 security personnel idineploy para sa 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree sa gitnang Luzon. Angel Garcia sa detalye. Nagpakalat ang mahigit 1,000 security personnel ang Police Regional Office 3 upang tiyakin ang seguridad sa nagpapatuloy na 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree sa Central Luzon mula December 14 hanggang December 21. Ayon sa Police Regional Office 3, kabuang 1,025 na security personnel ang pinakilos sa ilalim ng isang Unified Security Plan. Kabilang dito ang mahigit 800 tauhan ng Philippine National Police, katuwang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at mga force multipliers mula sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Sa cloud ng deployment ang venue security, traffic management, crowd control, emergency response, fire safety at iba pang public safety functions upang masiguro ang maayos, ligtas at mapayapang pagdaraos ng nasabing International Youth Gathering. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaari nang mag-avail ng emergency loan ang mga kwalipikadong miyembro ng Social Security System o SSS sa gitna ng State of National Calamity Declaration sa bansa. Ayon kay Pangulo Marcos, simula ngayong Disyembre ay may alok ang SSS na emergency loan na 7% lamang ang interes kada taon. Bibigyan din na anya ang mga borrower ng 6 na buwang palugit bago magsimulang magbayad. Simula itong Disyembre na ito, ay makakapagbigay na ang SSS na tinatawag na emergency loan. Dahil habang nasa ilalim, halimbawa, ng national emergency, ay magbibigay ng emergency loan ang SSS. Ito ay isang pautang na ang bayad ay mababa lang, 7% lang. Bukod pa riyan, ay meron tinatawag na 6-month moratorium. Ibig sabihin, pagtanggap ninyo ng loan galing sa SSS, sa 6 na buwan, sa unang 6 na buwan, hindi kayo kailangan magbayad para sa loan amortization. Para naman mapagaan ang inyong dala. Magagamit po inyo itong loan na ito para sa inyong pangangailangan, lalo na, kagaya ng aking nabanggit, pagka-emergency, ito po ang makukuha ninyo sa SSS. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy siyang nakikipagtulungan sa SSS upang makabuo ng mas ligtas at makatarungang alternatibo sa mga microloan at emergency loan. Samantala, mga inabandonang balikbayan box ihahatid ng Bureau of Customs sa mga pamilya ng OFW. Narito po report ni Gina Mape.
Magsasagawa ng door-to-door delivery ang Bureau of Customs sa mga balikbayan bags ng mga OFW na inabandona ng ilang freight forwarding companies. Ang hakbang ay bahagi ng Balikbayan and OFW Action Center o BOAC. Isa sa mga pangunahing programa ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na ang layon ay tugunan ng matagal ng reklamo ng mga OFW laban sa ilang irresponsableng freight forwarders na nagdulot ng pagkaantala at pag-abandona ng kanilang mga padala. Pinangunahan ni Commissioner Nepomuceno kasama ang mga opisyal at kawani ng BOC ang isinagawang inspeksyon at ceremonial distribution bilang simbolo ng konkretong aksyon ng ahensya upang marisolba ang matagal ng suliranin ng mga OFW kaugnay sa kanilang balikbayan boxes. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, ang mga abandonadong balikbayan box ang isa sa mga problemang agad niyang tinutukan sa pagsisimula ng kanyang panunungkulan sa biro, lalo na at ang bawat balikbayan box niya ay bunga ng pagsusumikap ng mga OFW para sa pamilya. Ayon kay Deputy Commissioner Michael Fermin, ang chairperson ng BOAC, patuloy ang koordinasyon ng BOC sa Department of Finance, Department of Migrant Workers at iba pang ahensya upang mapabilis ang libreng paghahatid ng balikbayan boxes. Nagpasalamat si Commissioner Nepomuceno kay Pangulong Marcos Jr. ganun din kay Finance Secretary Frederick Go sa kanilang suporta sa programang nagbibigay katiyakan na mararamdaman ng mga OFW ang malasakit ng pamahalaan. Paalala ng BOC sa publiko, maging mapanuri at tiyaking lehitimo at may kredibilidad ang mga freight forwarders na kanilang pagkakatiwalaan at pagpapadala ng kanilang balikbayan boxes. Ako si Gina Mapin ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Sa karagdagan pang Field Report 2026 National Budget, may tuturing na most transparent budget sa kasaysayan ayon sa liderato po ng Senado. Ihatid itong balita ni Conde Bata. Conde, please come in. Tinawag ng mayorya sa Senado na most transparent ang inaprobahang 2026 General Appropriations Bill o GAB ng Bicameral Conference Committee. Sa inilabas na statement ni Senate President Tito Soto III, ang 2026 national budget ang pinaka-transparent sa kasaysayan dahil nasaksihan ng buo ng publiko ang bawat hakbang ng proseso ng budget mula sa committee briefings, plenary debates hanggang sa BICAM. Binigyang din ni Soto na ang transparency sa budget ay isang polisiya at hindi lamang sa salita. Ipinagmalaki pa ni Soto na walang midnight deals, walang last-minute insertions at wala ring amendments na nakalusot sa pagbusisi ng publiko. Dagdag pa ni Soto, maraming ahensya ang panalo tulad ng sektor ng edukasyon na nakatanggap ng pinakamalaking budget na 1.38 trilyon pesos. Gayon din ay naprotektahan din ang pondo para sa kalusugan, food security at trabaho. Naging maingat din ang BICAM sa DPWH budget kung saan line by line ang mga proyekto at inobliga rin ang pagbibigay ng supporting documents sa bawat projects. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. At balitang budget pa rin. Target ng Senado at Kamara na maratipikahan ang 6.7 trillion pesos na panukalang 2026 national budget sa December 29. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Shermin Gatchalian, batay sa timetable sa December 28, isasagawa ang paglagda sa panukalang batas habang sa December 29 naman isasagawa ang ratifikasyon. Inihayag pa ng senador na target nilang ipadala ang niratipikahang panukala sa budget sa Office of the President sa hapon ng December 29. Bunsod nito, mayroon lamang 2 araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pirmahan ang pambansang budget at mag-veto ng mga item kung kinakailangan. Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. masusuri at mapipirmahan pa rin sa kabila napakaikling panahon na lamang, pero ayon sa Malacanang, mapipirmahan pa rin ang 2026 budget kahit sa December 29 pa ang ratifikasyon. Chanel Salazar sa detalye.
Nananatiling kumpiyansa ang Malacanang na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 national budget bago matapos ang taon. Ito ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nang tanungin kung may sapat pang panahon ng Pangulo upang suriin at lagdaan ang panukalang budget lalo't sa December 29 pa ito nakatakdang maratipikahan ng Kongreso. Ayon kay Castro, may malinaw na proseso ang ehekutibo para masusing maaral ang national budget at makatiyak na maayos, transparent at nakaayon sa mga prioridad ng pamahalaan. Sisiguruhin din anya ng Pangulo na walang questionableng alokasyon at ang pondo ng bayan ay mapupunta sa mga programang direkta may kinabang ang publiko. Tiniyak ng Malacanang na mananatiling prioridad ng administrasyon ang responsableng paggastos at maayos na pagpapatupad ng 2026 national budget bilang suporta sa mga serbisyong panlipunan at pang-ekonomiya ng bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Thank you, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin ang mga Metro News, sinibak sa pwesto ang hepe ng Investigation Management Division ng Philippine National Police Highway Patrol Group dahil sa umano'y pananakit nito sa isang patrolman sa loob mismo ng Camp Crame. Ayon kay HPG Director Police Brigadier General Hansel Marantana, inihahanda na ang mga kasong administratibo at kriminal laban sa sangkot na police colonel. Ayon sa ulat, inakusahan ng opisyal ng pananakit, paninipa, panunutok ng baril at pagbabanta sa buhay ng biktima. Naganap ang insidente noong gabi ng December 16, ilang oras matapos ang kanilang Christmas party. Kwento ng biktima, nag-aayos lamang siya ng parking area ng HPG nang bigla siyang lapitan ng opisyal na bumaba mula sa sasakyan at tangay ang isang baril. Halos kalahating oras umano siyang binugbog at pinagmumura kung saan nakuna ng video at mabilis na kumalat sa social media. Ayon kay Marantan, nagalit ang opisyal dahil sa umano'y paulit-ulit na pambabastos na kanyang natatanggap. Gayunman, maring pinabulaan na ng biktima na may nauna na silang naging interaksyon ng nasabing senior officer. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 65 centavos. Nasa 68 pesos and 86 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 46 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 64, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi December 18. 17, 32, 7, 25, 45, at 21. May papremyo naman ito na 60,281,173 pesos and 20 centavos. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 3, 39, 17, 6, 10, at 26. Kung saan ang papremyo naman ay aabot sa 5,940,000 pesos. Wala namang nakapag-uwi ng naturang mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag na umasa sa bola, sumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, damit ng sanggol na nilagyan ng insecticide ang nakakapagpabawas sa kaso ng malaria sa mga bata. Batay po yan sa isang pag-aaral. Yan po'y ibabalita sa atin ni Rose May Miranda, RM. Nakakatulong ang paglalagay ng insecticide treatment na ginagamit para sa mga uniforme ng mga sundalo sa mga telang ginagamit sa sanggol sa malaking pagbaba ng kaso ng malaria sa mga bata. Ito ay natuklasan ng mga mananaliksik sa kanilang 6 na buwang pag-aaral na isinagawa sa mga rehiyon ng Uganda kung saan endemic ang malaria, na kinasasangkutan ng 400 mga ina at kanilang mga sanggol na may edad 6 hanggang 18 buwan.
ang kalahati na naturang bilang ay random na itinalaga na gumagamit ng cotton cloth wrap na may Sawyer Products Permethrin, habang nakatanggap naman ang iba ng mga telang nilagyan ng plain water bilang control group. Napag-alaman dito na bumaba ng 66% ang kaso ng malaria dahil sa paggamit ng Permethrin-treated baby wraps. Dahil sa inaasahang tagal at dalas ng paggamit, inihayag ng mga mananaliksik na kailangan ng extended follow-up sa mga bata, lalo na para sa mga neurodevelopmental na epekto ng pagkakalantad sa Permethrin. Bagaman maaaring magdulot ang malaria ng long-term cognitive impairment, kinakailangan pa rin anila ang maingat na pagtimbang ng mga potensyal na panganib at benepisyo ng paggamit ng insecticide treatment. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Pag-check-in ng bagahe sa NAIA, mas pinadali na. Detalye po yung hatid ni Mika Fajardo. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na maaari ng self-check-in ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang kanilang mga bagahe sa pamamagitan lamang ng self-bag drop counters ng paliparan. Ayon sa DOTR, gamit ang self-bag drop counters, maaaring ihulog ng mga pasahero ang kanilang checked baggage sa pamamagitan lamang ng pag-scan ng kanilang boarding pass at printed baggage tags. Mas mapapadali nito nila ang check-in process habang pinapanatili ang safety at operational standards ng paliparan. Naka-install na sa lahat ng terminal ng paliparan ang mga self-bag drop counters at kasalukuyang ginagamit ng ilang airlines sa Terminals 1 at 3. Idinagdag ng DOTR na ang mga airlines sa NAIA Terminal 2 ay gagamit na parehong self-bag drop counter sa lalong madaling panahon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, pumasok sa US Billboard Hot 100 ang awitin na ito ni Sir Elton John. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, December 19, taong 1970, pumasok sa US Billboard Hot 100 ang awiting Your Song ni Sir Elton John. Ang Your Song ay isinulat ni na Sir Elton John at ng English lyricist and visual artist na si Bernie Taupin. Una itong inilabas ng American rock band na Three Dog Night noong March 1970 bilang bahagi ng album track nila na It Ain't Easy. Matapos na tumayo ni Sir Elton John bilang opening act ng banda para sa isa nilang concert, binigyan din siya ng pagkakataon na i-record at maglabas ito ng kanyang sariling version para sa awitin. Ang bersyon ni Sir Elton John ng Your Song ay nirelease noong October 1970. Noong 1998, ang Your Song ay naluklok sa Grammy Hall of Fame, habang noong 2004 naman, naranggo ito sa ika-136 na pwesto sa listahan ng Rolling Stone na The 500 Greatest Songs of All Time. Napasama rin ang naturang kanta sa Rock and Roll Hall of Fame sa 500 Songs That Shaped Rock and Roll. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta sa UK. Pag tinawag kang sir, ibig sabihin ikaw ay may malaking kontribusyon. Yan sa UK. Alam ko, sa monarkiya to ina-award di ba? Pero dito sa atin, pag nakasuot ka ng formal, sir na tawag sa'yo. No? Oo, pero as a pay of respect. Respeto lang naman yun. Yun lang naman, ha? Oo. Yes. Okay pa rin. Tawagin pa rin natin sir at ma'am kung hindi natin kilala. Okay. Sige, salamat Kenny Gacosta sa iyong Music Trivia. Balitang kakaiba. Sa atin naman po balitang kakaiba, isang babae sa Japan nagpakasal sa kanyang AI partner. Itali po ng balitang kakaiba, ihahatid sa atin ni Doc Justin. Good morning!
Good morning, Darren. Good morning. Good morning, Albert. Grabe na nga usang sipon ngayon. Oo. Doc Justin, dito sa balitang kakaiba mo, AI yung naging partner ata. Nako, may pag-asa ka pa ata, Doc Artificial Justin. intelligence. Pwede na pala ito. Oo, anong detalye niyan ng balitang kakaiba mo? Alam nyo, sabi nga nila, we found love in unexpected places. Di ba? May kantang ang ganyan. Ganyan din po ang nangyari sa isang babae sa Japan na natagpuan ang hindi nasaang pag-ibig sa artificial intelligence o AI. Kamakailan lamang ikinasal ang 32 years old na si Yorina Noguchi sa kanyang kasintahan na isang AI-generated persona na nagngangalang Lune Cross Verdure. Gaya ng pagkakariniwang kasal, naglakad din sa aisle si Yorina habang hinintay siya ng kaniyang groom na isang digital figure na nakadisplay sa isang smartphone screen. Nagpalitan din ng wedding vows ni Yorina at Klaus. Kwento ni Yorina, nagsimula ang love story nila nang manghingi siya ng advice at, "Oy, marami nito, Dar, kung wala kang kausap. Oo. Kahit lang dialect. Kung gusto mong waray kasap, mayroon din. Talaga? So, advice sa ChatGPT kognay sa dati niyang kasintahan na kinalaunay na rin sa breakup. Yun lang, kay AI man ito. Doon daw niya unang nakausap si Klaus bilang isang AI, ngunit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, ay nagsimula na rin ma-develop ang feelings nitong si Yorina kay Klaus. Hanggang sa nagsimula na silang mag-date at kalaun ay nag-propose na ito si Klaus sa AI at nawa rin sa kasalanan. Kasalanan. Doc Justin. Ito nagagawa ng sipon eh. Oo. Kasalan, hindi kasalanan. Hango si Klaus sa isang video game character na ginawa ni Yorina ng sarili niyang bersyon sa ChatGPT. Pagamat patagumpay ang kasal ni Yorina kay Klaus, hindi naman ito kinukonsiderang legal sa ilalim ng batas. Oo. Totoo naman. Kasi hindi naman tao yung kanyang pinakasalan, di ba? Correct. Pero alam mo maganda naman ang AI kung titingnan natin, malaking bagay eh. Magiging mapabilis yung trabaho mo, pero wag naman natin masobrahan talaga. Anyway, control lang tayo sa mga paggamit ng AI, ha? Kasi lalo ito, ginagamit na ito ngayon sa pani-scam din. Akala mo, ka-video chat mo ay totoong tao, pero ginamit lang yung itsura. Totoo naman iba ang mga figure. At saka yung boses, nako, madaling magaya na ngayon. Napakadali na rin, mapapaniwala ka, pati yung timbre kung ang kuha na. Correct. Kaya ingat tayo lang mga senior citizen, baka malab-scam tayo, ha? Okay. Alright. Yan ating balitang kakay mga araw na ito ko si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating pong pag-uusapan. Ngayong araw po ng Friday, tiwala ba kayong bago matapos ang 2025, may mahuhuling personalidad na isinasangkot sa maanumalyang ghost flood control projects? Kasi di ba Albert, inanunsyo na ni Pangulo Marcos na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Unti-unti naman may mga development na eh. So, tiwala ba kayo mga kanyusik na bago matapos ang 2025, may mahuhuling personalidad na isinasangkot sa maanumalyang ghost flood control project? So, yan ang ating pong hihimay-himayin sa ating pong talakayan sa Opinion Mo, Opinion Ko ngayong araw po ng Friday. Pag nagkataon, magandang pamasko yun sa mga nasa lantanan. Correct. Yung mga naapektuhan ng maanumalyang mga proyekto niyan. Kasi deserve natin ng hustisya, mga kanyusik. Correct. So yan po ang ating pag-uusapan para po sa mga gusto nang magpadala ng inyong opinyon. Ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel.
Inyo naman pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, December 19, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. At napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Merry Christmas! From DWWW, 774! Counting the days before the Christmas happiness, mayroon na lamang po tayong 6 na araw bago ang Kapaskuhan. Oy, si Darlene, mukhang nakakakompleto. Wala ka pang absent. Wala pa sa akong simbang gabi. absent. Paras tayo, 4/9. 4 out of 9. Yan. So yan, mga kanyusik, konting tsaga pa. Makukompleto din po natin Medyo mahirap yan. gumising na maaga, pero sige lang, may panggabi naman eh. Correct. Kung kayo po ay busy at talagang hindi Kaya ng madaling araw. So yan mga kanyusik, this Christmas countdown is brought to you by Election College of Technical Education. Sa Electron, trabaho ang maghahanap sa iyo. Ang ating po oras, 7:10 ng umaga.